Sunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Gusto mo bang mabuksan ang iyong third eye o tinatawag na sixth senses? Ayon sa aking pag-aaral at sa aking pagsasaliksik, ang third eye na sinasabi ay nagmumula sa napakaliit na glandula sa ating utak na tinatawag na pineal gland. Sinasabing dito nagmula ang ating creativity, intuition, at imagination. Ang pineal gland matatagpuan sa right side ng ating utak ang nagbibigay sa atin ng panibagong paraan sa material sa mundo na ating ginagalawan. Paano ba mabuksan ang third eye? Ang pag-activate ng third eye o chakra at mga kakayahan nito ay may kaakibat na hindi kasing dali ng pagbubukas ng computer o cellphone. Kailangan ay may tiyaga, determinasyon, at higit sa lahat, lakas ng loob. Narito ang ilang mga patnubay o guideline upang mabuksan ang iyong third chakra. Matutong manahimik, mag-meditate, alisin ang anumang gumugulo sa iyong isipan. Matutong baliwalay ng ingay at kaganapan na iyong narinig sa paligid. Ang third eye ay hindi physical na mata, kundi ito isang uri ng senses ng isang tao. Sight, smell, hearing, feeling, and taste. Ito'y mula sa pineal gland. Upang mainsayo iyong pineal gland, matuto ka mag-concentrate at mag-meditate ng 30 minuto kada araw. Ang ikalawa, palakasin ang iyong intuition. Ang intuition ay ito yung kawatasan ay tumutukoy sa isang paraan ng pangunawa o pagkaalam ng isang bagay na hindi kinakailangan mag-isip tungkol dito o gumagamit ng katwiran. Malalaman kagad ng ang isang bagay batay sa iyong nararamdaman. Halimbawa ng intuition, kutob, pangitain, panaginip, at iba pa. Kahit walang ebidensya, matutukoy mo kung sino ang tunay na pumatayong batay sa iyong intuition. Ang third eye ay sentro ng iyong insight, vision, at higher wisdom upang malpalakas ang iyong intuition. Pakiramdam man ang mga taong makakasalumuha mo. Pakiramdaman mo habang kausap mo sila. Kumuha ka ng ilang idea sa kanyang personalidad sa pamamagitan ng pag-analyze sa kanyang mga kilos, paraan ng pagsasalita, at iba pang body gesture. Maaari din laliman mo ang pangunawa sa iyong mga panaginip. Gumawa ka ng
dream journal kung saan itatala mo ang lahat ng iyong panaginip. I-analyze mo ang mga panaginip at tingnan mo ang kaugnayan at kahulugan nito sa mga kaganapan sa iyong buhay. Ang pangatlo, pagyamanin ang iyong pagiging malikhain. Paganahin mo ang iyong creativity sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa. Maging malikhain sa pagresolba sa pakikipag-ugnayan mo sa tao o kaya sa iyong pag-aaral. Ang creative thinking ay nagpapalakas ng inyong pineal gland. Pang-apat, may mag-grounding. Ang tinatawag na grounding ay isang simpleng technique kung saan muli mo i-align ang frequency ng subconscious mind sa realidad o three-dimensional realm na iyong ginagalawan upang makapag-isip ka muli ng tama. Ang parang ito ay ginagamit sa anxiety attack at depression. Paano ito gagawin? Una, ay huminga na malalim ng ilang beses. Inhale, exhale, hanggang sa kumalma ang iyong katawan at isipan. Pagkatapos ay tumitig sa isang bagay na maaari mong mahawakan, maamoy o malasahan. Tumitig lamang sa bagay nito ng 15 minuto. Mapapansin mo, mawawala ang tension mo sa iyong katawan at makakapag-isip ng mabuti. Mga paraan para palakasin ang iyong third eye chakra. Narito ang simpleng pamamaraan para mapalakas ang iyong third eye chakra bilang suporta sa pagbubukas ng iyong third eye. Number 1, maglaan ng oras sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pumikit ka at mag-meditate habang dinadama ang iyong paligid. Pangalawa, palakasin ang iyong enerhiya na iyong throat chakra. Ito ay pinakasusi para mabuksan ang enerhiya ng iyong third eye. Mag-visualize. Ang visualization ay isang technique kung saan sa utak mo ay tila magaganap ang isang pangyayari hindi pa nangyayari sa pangkasalukuyan at kasalukuyan. Halimbawa, kung pangarap mo ay magkaroon ng isang sasakyan, kotse, isipin mo ito araw-araw para meron ka sariling sasakyan. Pati specific brand, color, year, model, dapat ay malinaw sa balintataw mo upang visualization ay hindi mauwi sa daydreaming lamang. Maglaan ng eksaktong oras ng pag-visualize. Halimbawa, 30 minuto kada araw, tuwing alas 9 ng umaga o kahit anong oras, hating gabi, depende na sa iyo. Pagkatapos ng itinakdang oras, itigil na ang visualization at pakawalan sa universe ang iyong pinapangarap. Kapag kasi oras-oras, hindi ka humihinto sa pag-visualize na nagiging daydreaming lamang ito, mawawala ka na sa realidad o focus sa ginagawa mo. Mga 4, paganahin ang imahinasyon. Matutong maging batang muli at mag-imagine ng kung ano nung hiwagang bumabalot sa daigdig na patungkol sa mga kababalagan, gaya ng fairies, duwende, mga iba't ibang nilalang na di pangkaraniwang di nakikita ng tao. Engkanto, elemento sa dagat, mga laman lupa, kapre, white lady, multo, at iba pa. Paalala lamang, huwag mag-imagine ng sex o makamundong pagnanasa o mahalay na pagnanasa na bagay na pahihinain niya ng iyong crown chakra. Ibig sabihin nito, ang crown chakra na lundayan ng iyong third eye ay nakadetach dapat sa mundo lamang ng kababalaghan. Ibig sabihin,
Ang imahinasyon mo lamang ay yung mga bagay na mahiwaga at wala sa three-dimension realm o ginagalawan mo sa mundong ito. Matutong magbasa ng mga simbolo sa paligid tulad ng number, synchronicity, makiramdam ka dahil lahat ng kaganapan sa iyong paligid ay may simbolikong kahulugan mula sa universe. Maaaring ito ay nasa anyo ng musika, numero, mga kilos at galaw ng bituin. Sa kalawakan, sa karagatan at iba pang movement na kung i-analyze ay may sinusundang pattern. Huwag mag-atubiling subukan ang mga binigay kong tips para matulungan kitang mabuksan ang iyong third eye.